Maalat ang hangin sa San Isidro Cove. Yung klase ng simoy na kumakapit sa balat, parang paalala na ahit gaano kakayaman, sa dagat pa rin nagtatapos ang yabang ng tao. Sa malayo, kumikislap ang alon sa ilalim ng araw, at sa gilid ng baybayin ay nakahanay ang mga puting tent para sa isang charity event na ipinagmamalaki ng mga Alcantara. Coast of Hope. Libreng pagkain at medical mission para sa mga mangingisda at pamilya nila. Sa gitna ng mga tao, nakatayo si Damon Alcantara. Nakasuot ng simpleng puting polo at nakatikom ang panga na parang laging may iniisip. Hindi siya yung tipikal na bilyonaryong mahilig ngumiti sa kamera. Kapag ngumiti man, parang pinag-isipan muna kung sulit ba. Sir Damon, bulong ni Miko Sison, ang chief of staff niya, habang inaabot ang tablet. Naka-line up na po ang speech nyo. 5 minutes lang para hindi mainip yung mga tao. Tumingil si Damon sa mga pamilya sa harap. May mga bata na nakapaa. May mga lola na nakaupo sa monoblock. May mamalalaking sunog ang balat sa araw. Umusob sa dibdib niya ang kakaibang bigat. Hindi siya lumaki sa ganito. Lumaki siya sa mas malala. Hindi speech ang kailangan nila. Mahina niyang sagot, tubig at gamot. Saka, respeto. Miko napangiti ng pilit. Sanay na siya sa ganitong Damon. Matigas magsalita pero may laman ang ginagawa. Yes sir. Sa kanan ni Damon, nilapitan siya ni Attorney Celia Rivas. Naka-blazer kahit mainit. Hawak ang isang folder na parang laging may kasong pasabog. Damon, sabi ni Celia, walang paligoy. After nitong event, may brief meeting tayo. May bagong anonymous complaint na naman. Ang daming gustong magpahina sa'yo habang papalapit yung bidding. Sa opisina na yan, sagot ni Damon, hindi tumitingin. Ngayon hayaan mo muna. Ayoko na tong araw na to, dudumihan pa. Sa kabilang tent, narinig ang tawa ni Tess Dizon, PR head niya, habang inaayos ang mga volunteer. Okay guys, smile. Kapag may lumapit na media, dun kayo sa left. Sir Damon, 1 photo lang ha, pang press release. Isa lang, ulit ni Damon, pero halatang gusto nang umiwas. May lumapit namang babae na may apron at buhok na nakapusod, si Chef Yana Rojas, private chef na sumasama sa yate ni Damon. Pero ngayon, tumutulong sa kusina ng charity. Sir, nagpadagdag po kami ng lugaw. Ang daming dumating, sabi ni Yana sabay turo sa malaking kaldero. Tsaka yung mga bata, may mga hindi pa kumakain simula umaga. Tumango si Damon. Dagdagan mo pa, kung kulang, ipakuha mo sa supply truck. Noted po, sumulyap si Yana sa dagat. Ang ganda ng panahon no? Parang sayang kung hindi kayo sumakay sa Lucerna mamaya. Pagbanggit ng pangalan ng yate, MY Lucerna, umigting ang balikat ni Damon kahit saglit lang. Hindi niya ipinahalata. Mamaya na yan, sa likod niya. Naroon si Nards Briones, security head, matandang lalaki na parang bato ang tindig. Tahimik lang lagi, pero pag may salita, may bigat. Sir, maingat na sabi ni Nards. May ilang hindi ko kilalang mukha sa perimeter. Hindi mga taga rito, mga nakapolo na pare-pareho, parang hindi pang landing dito. Bantayan mo, sagot ni Damon. Pero wag mong takutin yung tao, ayokong magmukhang may gulo. Hindi pa tapos ang araw, wala pang gulo. Yun ang akala niya. Bandang hapon matapos ipamahagi ang mga relief pack at matapos ang maikling pagpapasalamat ni Father Olan sa mikropono. Tumabi si Damon sa gilid ng pyre. Gusto lang niyang huminga. Sa harap niya, nakalutang ang Lucerna. Makintab, elegante, parang isang mundo na hiwalay sa mga bangkang kahoy sa kabilang dulo. Sir Damon, tawag ni Captain Lito Vergara, ang captain ng yate, mula sa dock. Ready na po yung boat kung gusto nyo na pong sumilip. Saglit lang, para ma-check nyo rin. Damon hindi agad sumagot. Tumitig siya sa dagat, sa pag-angat baba ng alon. Parang may tunog sa loob ng ulo niya. Mga lumang sigaw, mga lumang yabag sa pantalan ng balok, mga araw na amoy isda at kalawang ang mundo. Sir, ulit ni Captain Lito. Sandali, sabi ni Damon. At doon, mula sa pagitan ng mga lifebuoy at poste ng pier, may biglang umalpas na tunog na hindi parte ng event, hindi parte ng musika, hindi parte ng pulit na charity. Isang matinis na sigaw parang tinamaan ng hangin. Huwag kang sasakay sa yate mo, papatayin ka nila. Napalingon ang mga tao. May mga natigilan sa pagnguya.
May mga volunteer na napatingin sa isa't isa. Si Tess halos mapabitaw sa hawak na kamera. Si Miko napamura sa ilalim ng hininga. Pierre, nakatayo ang isang batang lalaki. Payat, maitim sa araw, marumi ang tuhod, nakasando na kupas. Nanginginig ang labi niya, pero matapang ang mata. Parang yung tapang na galing sa sobrang takot. Hoy! Sigaw ng isang volunteer. Bakit ka sumisigaw dyan? Lumayo ka! Pero si Damon, hindi umusog. Hindi rin siya nagalit. Sa halip, lumapit siya ng 2 hakbang. Mabagal. Parang ayaw niyang takutin ang bata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Mababa ang boses. Kian, sagot ng bata. Nanginginig. Kian po. Nards agad lumapit, pero pinigil siya ni Damon sa isang tingin. Hayaan mo, bakit mo sinabi yun? Kian, tanong ni Damon. Sino ang papatay? Napatingin si Kian sa paligid, parang may hinahanap, parang may umuusig. Nasilayan ni Damon ang pasa sa braso nito, ang gasgas sa leeg na tila hinila. Hindi ito batang gumagawa lang ng eksena. Sila, bulong ni Kian. Sabay turo sa dagat, pero hindi sa yate, kundi sa parking area na malapit sa puno ng niyog. Yung mga lalaki, kanina, narinig ko. Sabi nila, kapag umandar na yung yate mo, wala na. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Damon, mas tumigas ang panga. Sir, singit ni Miko, kabado. Baka prank lang, baka gusto lang ng pera. Maraming ganyan. Biglang tumingin si Kian kay Miko, at sa mata niya, may galit na pangbata. Pero may bigat na pang matanda. Hindi ako nang hihingi. Sinasabi ko lang kasi nakita ko. Anong nakita mo? Tanong ni Damon. Mas lumapit pa. Huminga si Kian. Mabilis. Parang nauubusan ng lakas. May lalaki. May dala silang bag. Tapos may isang naka-uniform. Parang crew. Narinig ko yung pangalan ng yate mo. Lucerna. Sabi nila, pag nakasakay na siya, tapos na. Sa gilid, nainig ang mahinang aluskos. Lumingon si Nard sa direksyong itinuro ng bata. Sa parking area, may lalaking nakatayo sa lilim ng isang van. Nakasombrero, nakasandal parang walang pakialam. Pero malinaw na nakatingin sa kanila. At nang magtagpo ang tingin nila ni Damon, hindi ito umiwas. Ngumisi pa, Sir! Bulong ni Nards. Mabigat ang tono. May nakamasid. Damon hindi kumurap. Sa loob ng dibdib niya, may malamig na tumulak. Hindi takot, kundi pamilyar na babala. Yung klaseng pakiramdam na naramdaman niya noon, bago may sumidaw sa pantalan ng balok, bago lumubog ang mundo niya sa dagat. Kian, sabi ni Damon, dahan-dahan, lumapit ka sa akin. Huwag kang aalis. Hindi po ako pwedeng... Nanginginig si Kian. Baka makita nila. Mas delikado kung mag-isa ka, sagot ni Damon. Matigas na mayon ang boses. Nards. Opo sir. Sa isang iglap, umusog si Nards para harangan ang linya ng tingin mula sa parking area. Si Damon yumuko para pantayan ang taas ni Kian. Makinig ka, sabi niya halos bulong. Hindi kita pababayaan, pero kailangan kong malaman ng totoo. Kung may nananakot sa'yo, sasabihin mo sa akin. Naluha si Kian, hindi dahil mahina, kundi dahil pagod. Hindi ko po alam, basta. Narinig ko, tapos sinundan nila ako. Sinuntok ako nung isa. Sabi niya, manahimik ako. Damon nanigas ang panga. Sa likod wa, si Attorney Celia lumapit. Seryoso na ang mukha. Damon, sabi ni Celia, we need to move. Now. Tumingin si Damon sa dagat, sa Lucerna, sa mga taong masayang kanina, pero ngayon naguguluhan. Tapos tumingin siya sa batang nanginginig sa harap niya. At sa malayo, sa lalaking nakasombrero na naangisi pa rin. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, umago sa boses niya ang isang desisyong hindi charity, hindi press release, hindi negosyo. Hindi ako sasakay, sabi ni Damon, malinaw para marinig ni Captain Lito at ng mga nasa paligid. At mula ngayon, walang gagalaw ng hindi ko alam. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa siya umaamin, alam niyang hindi lang ito babala ng bata. Ito ang simula ng isang digmaan na matagal nang hinihintay ng dagat. Hindi na nagtagal si Damon sa pier. Hindi dahil natakot siya sa sigaw ng bata, kundi dahil may nakita siyang mas malinaw kaysa sa alon. May mga taong handang maglaro ng maruming laro at ngayong araw may bata pang nadamay. Habang papalayo sila sa crowd, nasa pagitan si Nards at Kian, parang pader na gumagalaw. Si Miko naman, hawak ang phone, mabilis mag-type ng mga mensahe.
habang nakatingin sa paligid na parang bawat taang dumadaan ay pwedeng may dalang problema. Si Tess, kahit nanginginig, pilit pa ring nag-aayos ng muka, sanay sa damage control. Sir Damon, habol ni Captain Lito mula sa dock. Pakiusap, kailangan nating i-check ang schedule. May nakaplot na route mamaya. Kapag hindi tayo umalis, sinulyapan lang siya ni Damon. Cancel mo. Walang aalis. Napatigil si Captain Lito, parang nasampal. Sir, may investor meet tayo. Mas mahalaga ang buhay kaysa meeting. Putol ni Damon. Malamig ang boses, pero hindi sigaw. Yung klase ng utos na hindi mo gustong suwayin. Tinala ni Nard si Kian sa loob ng isang van na may tinted window. Hindi flashy, hindi pansin. Pagkasara ng pinto, parang naputol ang ingay ng event sa labas. Tubig, utos ni Damon. Meron ako dito, sabat ni Chef Yana na biglang lumitaw sa gilid ng van. May dalang bottled water at maliit na first aid kit. Sir, nakita ko yung bata, may pasa. Napatitig si Damon kay Yana. Bakit ka nandito? Hindi ako mapakali. Sagot niya, mabilis ang kilos. Kilala ko yung mga pasa ng batang hinabol. Tahimik na inabot ni Yana ang tubig kay Kian. Dahan-dahang umilom ang bata. Nanginginig pa rin ang kamay. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Damon. Nakaupo sa tapat niya sa van. Hindi masyadong malapit para hindi makapanindak. Pero sapat para maramdaman ng bata na may kakampi siya. Huminga si Kian. Narinig ko lang po sila. Sa parking, yung lalaki na nakasombrero. Tapos may isa pong naka-uniform, parang crew. Sabi nila Lucerna. Sabi nila, pag umandar na, tapos na. Tapos nung napansin nila akong nakikinig, sinundan nila ako. Hinila ako sa likod ng mga tent. Sinuntok. Narns kumuyom ang kamao. May nakita kang plate number ng van? Umiling si Kian. Wala po. Wala pong plaka. O tinakpan. Tumahimik si Damon sandali. Sa labas kita pa rin ang dagat sa bintana. Pero ngayon parang mas madilim. Kahit maliwanag ang araw. Lumingon siya kay Miko. Hanapin mo kung sino yung nakasombrero sa parking. Utos ni Damon. Tess, ipatigil mo ang pagkuha ng media dito. Sabihin mong may emergency medical case, kaya pinauwi natin ang mga tao. Ayoko ng gulo. Tess lumunok pero tumango. Yes, Sir Damon. Gagawan ko ng narrative na hindi tayo lalabas na vulnerable. Hindi ako interesado sa narrative, sagot ni Damon. Interesado ako sa katotohanan. Sa salitang yon, pumasok si Attorney Celia sa van. Dala ang folder na kanina pa niya sinasabi. Umupo siya sa tabi ni Damon at sa unang tingin pa lang sa mukha niya, alam mong may mas malalim pa sa sigaw ni Kian. Damon, sabi ni Celia. Mababa ang boses. Yung anonymous complaint na sinasabi ko kanina. Hindi lang basta complaint, may attachment. Anong attachment? Binuksan ni Celia ang folder. Isang scanned na incident report, kunwari nang galing sa isang dock worker. Ang claim, naglalabas daw ng kontraband ang isa mong service boat tuwing gabi. At may linya dito na nagsasabing ginagamit mo raw ang yate mo pang transfer ng illegal cargo. Napatawa si Miko pero hindi masaya. Ano ang yate ni Sir? Puro investor sa charity donors yan, ma'am. Exactly, sabi ni Celia. Kaya ito ang masama, ginagawa nilang believable. Alam mo kung bakit? Dahil may bidding na paparating. Kapag nadungisan ang pangalan mo, kahit walang conviction, sapat na yon para ma-disqualify ka o umatras ang partners mo. Damon tumitig sa papel na parang gusto niyang sunugin sa tingin. Sinong may pakana? Nagkatinginan si Celia at Miko. Si Nards ang sumagot, diretso. Velasco. Hindi na kailangan pangalanin ang first name. Sa mundo ni Damon, iisa lang ang Velasco na may sapat na pera, koneksyon at kapal ng mukha para gumawa ng ganyan. Gideon Velasco. Wala tayong ebidensya, sabi ni Celia. Sa ngayon, hinala lang. Pero may isang bagay pa. Inilapag ni Celia ang isa pang papel. May nag-file rin ng request para i-audit ang kumpanya mo. Specifically yung Alcantara Maritime Ventures. Hindi ito normal. Targeted. Napapikit si Damon. Sa likod ng talukap niya, bumalik ang imahe ng lumang pantalan sa balok. Yung mga lalaki sa gilid ng crates. Yung amoy gasolina. Tapos yung sigaw noong araw na iyon. Ang huling sigaw ng ama niya. Damon, tawag ni Yana. Banayad. Okay ka lang? Hindi sumagot si Damon agad.
Sa halip, bumuntong hininga siya. Mabigat. Parang may kinikimkim na taon. May tanong ako, sabi niya sa lahat. Pero ang tingin niya kay Kian. Kian, kilala mo ba si Gideon Velasco? Umiling ang bata, pero napakunot ang noo. Hindi po. Pero narinig ko po yung pangalan na Gid. Sabi nung nakasombrero. Gusto ni Gid tapos na, bago mag-press release. Parang may humila sa sikmura ni Damon. Press release. Ibig sabihin, alam nila ang galaw ng PR team niya. Alam nila ang schedule. May naglalabas ng impormasyon mula sa loob. Nards agad tumayo, parang handang umikot sa buong mundo. May leak. Huwag muna tayong magturo, sabi ni Damon. Pero may bigat ang boses. Pero magsimula na tayong magigpit. Sa labas, biglang may kumatok sa pinto ng van. Lahat na patingin. Si Nards lumapit sa bintana, sumilip, saka bahagyang binuksan ang pinto. Isang babae ang nasa labas, nakauniporme ng pulis, may matalim na mata. Lieutenant Mira Soto, pakilala niya, diretso. May report kami na may batang nagsisigaw dito at may banta sa isang VIP. Sino ang may hawak sa bata? Damon siya mismo ang lumabas. Ako ang responsableng adult dito at may dahilan ng bata. Tiningnan ni Mira si Damon mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung artista o tunay na may bigat. Mr. Alcantara, alam niyo ba kung gaano kadalas ginagamit ang ganyang drama para makapanghingi ng pera? Sumingit si Kian mula sa loob. Nanginginig pero matapang pa rin ang tono. Hindi po ako nanghihingi. Hinabol nila ako. Nanigas ang mukha ni Mira. Lumapit siya ng konti at sumilip sa loob. Kita niya ang pasa sa braso ni Kian. Ang gasgas sa leeg. Hindi yun gawa ng hangin. Sinong nanakit? Tanong ni Mira. Hindi ko po alam pangalan. Sagot ni Kian. Pero, yung nakasombrero, siya po yung nakatingin kanina. Lumingon si Mira sa direksyon ng parking area pero wala na ang lalaki. Parang multong nawala matapos mag-iwan ng banta. May CCTV dito? Tanong ni Mira. Bumaling kay Damon. Meron sa pier at sa event perimeter, sagot ni Damon. Pero hindi ko alam kung sino ang may access. Mabuti, sabi ni Mira. Kunin natin. At Mr. Alcantara, kung totoo ang sinasabi ng bata, hindi ito simpleng panalakot. May nagpaplano ng krimen sa harap ng maraming tao. Sumingit si Celia. Lumabas na rin dala ang folder. Lieutenant, I'm Attorney Celia Rivas. May dokumento kaming hawak. May nagtatangkang i-frame ang kliyente ko sa contraband operations. At base sa sinabi ng bata, posibleng may attempt sa buhay niya. Napatingin si Mira kay Celia, saka kay Damon. Bakit kayo target? Hindi sumagot si Damon agad. Tumingin siya sa dagat, sa luserna, sa mga alon na parang walang alam sa gulo ng tao. Tapos tumingin siya kay Mira, diretso, walang palamuti. Dahil may mga taong gusto ko mawala, sabi niya. At kapag nawala ako, may malaking bagay silang makukuha. Tahimik ang sandali. Kahit si Miko, natigil sa pag-check ng phone. Kian, sabi ni Damon, bumaling sa bata. Kung may taong naghahabol sa'yo, hindi ka muna babalik sa kalsada. Sasama ka sa amin. Pero may pulis na makakaalam kung nasaan ka. Nagulat si Kian. Baka po magalit kayo. Bilyonaryo po kayo. Mas magagalit ako, sagot ni Damon, kung hahayaan kitang mawala. Si Mira, kahit matigas sa mukha, bahagyang lumambot ang mata. I'll arrange protective custody, sabi niya. Pero kailangan kong malaman lahat ng detalye. Lahat ng narinig mo. Lahat ng nakita mo. Tumango si Kian, nangingilid ang luha pero hindi bumibigay. Sige po, basta wag niyo po akong ibabalik sa kanila. At habang unti-unting nagkakaayos ang mga tao sa paligid, sa gilid ng cove, sa isang mesa kung saan may iniwang baso at yelong natutunaw, may nakalimutang maliit na papel na tinangay ng hangin. Dumapo sa simento ng pier. Isang punit na resibo mula sa fuel station. May sulat kamay sa likod. Lucerna, 6 p.m. Siguraduhin walang signal. Nakita ni Nards bago pa man matapakan ng iba. Pinulot niya, dahan-dahan. Parang ebidensya na pwedeng magligtas o pumatay. At sa loob ng dibdib ni Damon, may isang malinaw na katotohanan na tumimo. Hindi na ito usapang takot ng bata. Usapang buhay niya na at digma ang guguhit sa buong negosyo niya. Hindi na umalis sa kamay ni Nards ang punit na resibo. Kahit habang naglalakad sila papunta sa mas tahimik na bahagi ng cove, yung malapit sa lumang guardhouse,
Ramdam ni Damon na parang umiinit ang papel sa pagitan ng mga daliri ng security head niya. Maliit lang yon pero sapat para patunayang may nagplano, may oras, may detalye at may taong nasa loob ng paligid nila. Lieutenant, sabi ni Attorney Celia habang nagmamadaling sumunod kay Mira, we need a formal chain of custody on that note. Kung hindi, sasabihin lang nila fabricated. Alam ko, sagot ni Lieutenant Mira Soto, walang emosyong boses pero mabilis ang mata. I'll log it. Pero bago lahat, kailangan kong siguraduhin ang bata. Nasa pagitan nila, si Kian, nakasuot ngayon ng manipis na jacket na ibinigay ni Chef Yana. Hindi na siya nanginginig ng todo, pero bawat tunog ng motor o yabag sa likod ay nagpapaangat sa balikat niya. Walang hahawak sa'yo, bulong ni Yana, nakaakbay sa bata. Kung may magtangka, sisigawan mo kami agad. Tumango si Kian, pero hindi tumitingin sa mata ng kahit sino ng matagal. Parang sanay siyang huwag manitiwala. Sa may gilid ng guardhouse, may 2 pulis na dumating, sakay ng patrol. Kasama si Sergeant Berto Almacen, ang matabang lalaking may bigote at mata na parang laging may iniisip na hindi sinasabi. Pagkakita kay Damon, agad itong tumikhim. Mr. Alcantara, sabi ni Berto, kunwari magalam. Kung banta lang ito, baka mas okay kung i-handle natin ng tahimik. Alam niyo naman, public panic, media, reputasyon, parehong masisira. Napatingin si Mira kay Berto, halatang hindi gusto ang pono. Sergeant Almacen, banta sa buhay ang usapan, hindi ito PR. Ngumiti si Berto na parang napilitan. Siyempre, Lieutenant, pero may proseso tayo. Proseso, singit ni Nards, mababa ang boses. Habang nagpoproseso, may namamatay. Tumaas ang kilay ni Berto at tumingin kay Nards na parang naghahanap ng butas. Security ka lang, diba? Hayaan mo ang pulis sa pulis. Miko napalunok. Alam niyang delikado ang ganitong sagutan. Si Damon naman, tahimik lang, pero ramdam ni Mira ang bigat ng titig niya. Yung titig na parang nagtatanda ng muka. Okay, sabi ni Mira, pinuto lang tensyon. Kian, isasama kita sa station saglit. Safe house after. Mr. Alcantara, kailangan ko rin kayong tanungin. Tanungin mo, sagot ni Damon. Pero uunahin natin ang CCTV. Tumango si Mira, saan ang control room? Sumagot si Tess na ngayon ay mas seryoso kaysa dati. May contractor po, event security. Pero may access din ang peer management. Miko, sabi ni Damon, kunin mo ang listahan ng lahat ng may access. Lahat. Opo, sir. Habang nagkakagulo sa pagbubukas ng mga logbook at paghingi ng access codes, si Nards dahan-dahang lumapit kay Damon at ibinulong ang resibo. Sir, tingnan niyo ito, sabi ni Nards. Iniabot ang papel. Fuel station receipt. May sulat kamay sa likod. Lucerna 6 p.m. Siguraduhin walang signal. Hindi na nagulat si Damon. Parang matagal na niyang hinihintay ang ganitong klase ng ebidensya. Pero ang mas kumurot sa kanya ay ang walang signal. Ibig sabihin, may plano silang putulin ang communication. Sa dagat, kahit bilyonaryo ka, pag wala kang signal, pare-pareho kayong nawawala. Captain Lito, tawag ni Damon, malakas pero kontrolado. Lumapit si Captain Lito, halatang uneasy. Sir, sino ang may hawak ng comms panel schedule? Tanong ni Damon, diretsong-diretsong. Marine electrician namin, si Nika Tanyo. Tapos si Chief Engineer, si Erwin Paredes. Sagot ni Captain Lito. Pero sir, routine lang yon, wala kaming. May bagong crewman kang kinuha, putol ni Damon. Sino nagrekomenda? Napakunot si Captain Lito. Si Sandro Balenya, sir. Siya yung assistant sa deck. Sabi niya may kakilala siyang magaling sa wiring. Ahimik. Parang may hangin na tumigil sa pagitan nila. Nards, utos ni Damon. Hanapin si Sandro, ngayon. Opo sir. Tumalikod si Nards, mabilis ang lakad. Kasunod ang 2 tauhan niya. Sumingit si Attorney Celia kay Mira. Lieutenant, kailangan naming isecure ang yate. Kung may tampering, hindi dapat gagalawin ng basta. Agreed, sagot ni Mira. Pero i-warn ko kayo, kung may baril o kontrabando dyan, automatic may case. Dumilim ang mata ni Damon. Kung may makikita kayong kontrabando, planted yan. Then prove it, sagot ni Mira. Hindi nagpapatinag. Sa loob ng station van,
Habang inaayos ni Mira ang mga papel, sinimulan niyang kausapin si Kian ng maayos, hindi parang ini-interrogate, kundi parang gustong intindihin. Kian, sabi ni Mira, saan ka natutulog? Sa unang tanong pa lang, kumurap ang bata na parang nahihiya. Sa likod po ng fish market, minsan sa bangka kapag pinapayagan. May pamilya ka? Tanong ni Mira. Umiling si Kian. Wala na po. Yung nanay ko, namatay na. Yung tatay ko, di ko po alam kung buhay pa. Lumamig ang boses ni Mira, kahit banayad ang tono. Sino ang mga lalaking nanakit sa'yo? Anong tawag mo sa kanila? Mga kuya lang po, sagot ni Kian. Pero alam ko po yung isang pangalan. Rafi. Napatingin si Mira. Rafi? Tumango si Kian. Mas mabilis ang hininga. Rafi Montalban po. Narinig ko po. Siya yung nakasumbrero. Siya yung laging may kausap sa mga bantay sa pier. Siya po yung nagbibigay ng pera sa mga tao para manahimik. Ang pangalam iyon parang dumaan na sa isip ni Damon. Hindi niya alam kung saan, pero pamilyar, fixer, middleman. Yung mga taong hindi mo nakikitang may hawak ng baril, pero sila ang naguutos kung saan itututok. Lieutenant, sabi ni Celia, mabilis. That name, Montalban, pwede nating i-run sa records? Pwede, sagot ni Mira, pero sumingit si Sergeant Berto mula sa gilid, na parang laging may sariling agenda. Rafi Montalban, sabi ni Berto, kunwari nag-iisip. Parang petty lang yan, maliit na tao. Hindi yan makakagalaw ng ganyan kung walang malaking pangalan. Pero, baka naman, may personal kayong kaaway, Mr. Alcantara? Tumingin si Damon kay Berto, malamig. Lahat ng may pera, may kaaway. Hindi sir, ngisi ni Berto. I mean, baka may ginawa kayong hindi maganda? Business is business. Miko, nakakabalik lang dala ang listahan. Napasinghap. Sergeant, anong pinupunto mo? Wala, sagot ni Berto, pero halatang may pahiwatig. Tinitingnan lang natin lahat ng anggulo. Si Mira, hindi na napigilan. Sergeant Almacen, enough. Hindi tayo nandito para magparinig. Nagkibit balikat si Berto, pero sa mata niya, may isang uri ng kasiyahan. Parang gusto niyan iikot ang usapan palayo sa totoong kalaban. At doon, sa labas ng station van, may sumigaw na isa sa mga tauhan ni Nards. Sir, wala si Sandro sa crew quarters. Lumabas si Damon agad. Anong ibig mong sabihin? Wala? Kanina pa hinahanap sir, sabi ng tauhan. Yung locker niya bukas. Wala siyang gamit halos. Parang sinadya niya maging temporary. Nards dumating, hinihingal. Sir, may nakausap akong dock staff. Nakita raw nilang umalis si Sandro, sakay ng maliit na motor. Papunta sa kabilang dulo ng cove, malapit sa Velasco party area. Parang may kumalabog sa dibdib ni Damon. Velasco, party. Sa oras na dapat charity ang usapan, may ibang mundo na nagiinuman sa kabilang dulo. Mga tao may pera, may koneksyon, at may sikreto. Anong Velasco party? Tanong ni Mira. Sumagot si Tess, mabilis. May private event po sila sa kabilang resort. Exclusive. May mga VIP guests. May mga divers. Parang showcase. Mira napakingin sa dagat. Nag-iisip. Divers? Bakit may divers sa party? Damon sumagot. Mababa. Dahil may tinatago sila sa ilalim. Tahimik ang lahat sandali. Tapos si Mira tumango. Parang may puzzle na unti-unting nabubuo. Okay, sabi ni Mira. Plan. Si Kian, ililipat ko sa protective custody after nating ilog ang statement niya. Mr. Alcantara, you and your team, secure your yacht. Pero walang gagalaw na hindi documented. Sergeant Almacen, ikaw, sumama ka sa akin papunta sa Velasco Resort. Kailangan ko makita yung divers at yung party. Si Berto ngumiti na parang hindi natuwa. Lieutenant, baka hindi tayo papasukin. Papasukin tayo, putol ni Mira. Kung ayaw nila, mas lalo kong papasukin. Damon lumapit kay Kian bago siya isakay sa patrol. Yumuko siya, dahan-dahan, parang ayaw niyang takutin. Makinig ka, sabi ni Damon. Hindi ko kailangan ng tapang mo ngayon. Kailangan ko ng katotohanan mo. Kapag may naalala ka, sasabihin mo kay Lieutenant Mira. Lahat. Tumango si Kian, nangingilid ang luha. Sir Damon, hindi ko po ginusto to. Natakot lang po ako. Alam ko, sagot ni Damon. At dahil natakot ka, may buhay kang nailigtas. Habang umaandar ang patrol car palayo, tumingin si Damon sa malayo.
Sa resort area kung saan kumikislap ang mga ilaw at music sa tanghali pa lang, parang walang pakialam sa babalang sumabog sa pier. At sa isip niya, iisa ang malinaw. May taong gumagalaw sa loob ng mundo niya. Crewman, dock staff o pulis. At kung hindi niya mahahanap kung sino, hindi lang yate ang mawawala ng signal. Pati buhay niya. Hindi na siya sumama sa biyahe papunta sa resort. Hindi dahil wala siyang lakas ng loob, kundi dahil alam ni Damon na kung may bitag, mas malamang na nasa sariling bakuran niya sa MY Lucerna kaysa sa malakas na tugtog at paputok ng mga mayayaman. Habang lumalayo ang patrol car ni Lieutenant, Mira dala si Sergeant Berto at ang ilang tauhan, bumalik si Damon sa pier na ngayon ay mas tahimik. Yung mga tent unti-unti nang binabaklas, yung mga volunteer nagliligpit, at si Tess abala sa pagpapauwi ng mga tao nang hindi nagkakagulo. Sir, gusto niyo po bang i-lockdown ko lahat? Tanong ni Miko habang papasok sila sa access gate papunta sa private dock. Oo, sagot ni Damon. Walang lalabas, walang papasok na hindi kilala ni Narns. Kahit crew. Pati si Captain Lito? Tanong ni Miko, maingat. Napatingin si Damon sa dagat. Lahat. Sa ibabaw ng dock, naghihintay si Captain Lito, halatang inis na pinipigilan. May pagka-proud ang lalaking iyon. Kapitan ng yate ng bilyonaryo. Bihira ang tumatanggi sa kanya. Pero ngayon, parang siya pa ang napapahiya. Sir Damon, bungad ni Captain Lito, pilit numiti. Naiintindihan ko yung concern nyo, pero sana hindi tayo masyadong OA. Yung mga investors, hindi ko priority ang investors ngayon, sagot ni Damon diretso. Priority ko malaman kung sino ang gumagalaw sa loob. Tumigil ang ngiti ni Captain Lito. Sir, kung pinaghihinalaan niyo yung crew ko, hindi ko sinabing ikaw, sagot ni Damon, pero hindi rin niya itinatanggi. Pero kung malinis ka, hindi ka dapat matakot sa audit. Sumingit si Attorney Celia. Sumunod sa likod, hawak ang phone. Captain, cooperate. Kung may mangyari kay Damon, hindi lang karir mo ang matatapos. Tumalim ang tingin ni Captain Lito, pero tumango rin sa huli. Sige ma'am. Pag-akyat nila sa Lucerna, bumungad ang amoy ng wood polish at aircon. Yung amoy ng yaman na parang laging malamig, laging kontrolado. Pero ngayon, kahit ang lamig, hindi mapigil ang init sa batok ni Damon. Naramdaman niyang parang may mata sa bawat kanto. Erwin, tawag ni Damon habang papasok sa main deck. Nika, mula sa engine access hatch, lumitaw si Erwin Paredes, head mechanic, malapad ang balikat, at may langis pa sa kamay kahit naka-uniform. Kasunod niya, si Nika Tanyu, marine electrician, batang babae na may seryosong mukha at tool belt na parang laging handa sa gulo. Sir, sabi ni Erwin, narinig ko po. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero kung may problema sa yate, malalaman natin. Malalaman natin ngayon, sagot ni Damon. Tumuro si Nika sa comms panel area sa isang side corridor. Sir, gusto niyo po bang i-check muna yung communication at GPS? Kasi kung totoo yung walang signal, posibleng may ginawa dito. Oo, sagot ni Damon. Simulan mo. Habang si Nika ay mabilis na nagbukas ng panel gamit ang maliit na screwdriver, pumunta si Erwin sa engine room para i-check ang wiring at fuel lines. Si Chef Yana naman, kahit hindi teknikal, kusang lumibot sa crew quarters. Baka may iniwan. Ulong niya kay Tess sa phone, kahit hindi naman siya kausap. May mga taong minamadali ang pag-alis, may naiwan laging tanda. Si Miko meanwhile, nakikipag-coordinate kay Nard sa dock security. Pakilista lahat ng crew na pumasok last 2 weeks, lalo na yung ni-refer ni Sandro. At kung may third-party contractor, ilista rin. Sa comms panel, biglang tumigit si Nika. Umangat ang kilay niya, parang may nakitang hindi dapat nandun. Sir, tawag niya. Mas seryoso ang boses. May tampering. Lumapit agad si Damon. Saan? Itinuro ni Nika ang isang set ng wiring na dapat malinis ang pagkakaroute. Pero may isang cable tie na bago at may maliit na splice na halatang ginamitan ng mabilisang tape. Hindi ito standard, paliwanag ni Nika. Kapag nag-trip ito sa gitna ng biyahe, mawawala ang primary comms. May backup tayo. Pero kung alam ng gumawa, paano sabay patayin, pwedeng mawala ng signal for real. Gaano kadali gawin? Tanong ni Damon. Kung marunong ka, sagot ni Nika.
5 minutes. Mabilis. Nalaglag sa bibig ni Damon ang isang hininga na parang may kasamang galit. Kaya pala may sulat na siguraduhing walang signal. Nagkatinginan si Celia at Miko. Si Celia mabilis na naglabas ng phone. Nika, document mo. Photos, time, serial numbers. Kailangan nating isecure as evidence. Tumango si Nika, agad kumuha ng larawan at naglag ng mga detalye. Sa engine room, sumigaw si Erwin mula sa ibaba. Sir, dito! Bumaba si Damon kasama si Miko habang si Captain Lito sumunod na parang napipilitan. Sa engine room, mas mainit, mas makipot, mas amoy metal. Doon, hawak ni Erwin ang isang maliit na bahagi ng fuel line assembly. Nakaangat ang flashlight. Sir, sabi ni Erwin, may marka ng bagong tanggal. Parang may naglusen tapos binalik. Hindi pa siya totally leak ngayon. Pero kung umandar ng ilang oras, pwedeng mag-vibrate. Pwedeng lumuwag. Delikado. Accident. Bulong ni Captain Lito. Pilit. Baka maintenance lang. Hindi. Putol ni Erwin. Seryoso. Hindi ito maintenance. Ang maintenance may record. May torque spec. May seal. Ito, parang sinubukan nilang gawing plausible. Para pag may nangyari, ay lumuwag lang. Napatigil si Captain Lito. Sa unang pagkakataon, halatang may takot sa mata niya. Hindi ko alam ito. Sabi niya, mas mababa na ang boses. Kung may gumawa nito, hindi ko alam. Kung hindi mo alam, mas lalo kang dapat tumulong. Sabi ni Damon, malamig ngunit kontrolado. Sino ang huling pumasok sa engine room, bukod sa inyo ni Erwin? Nag-isip si Captain Lito. May access si Sandro, kasi deck assistant. Minsan inuutusan ko kumuha ng tools. Pero may isang bagong contractor din, yung sinabi ni Sandro. Pangalan niya, Jolo Marquez yata. Nandito siya 2 days ago. Napatingin si Miko. Wala sa listahan natin yung Jolo na yan. Sinabi ko kasi kay Sandro ayusin niya. Sagot ni Captain Lito. Halatang nagigilty. Akala ko okay. Sandro insisted. Sabi niya, trusted. Si Damon tunango ng baragya. Hindi dahil naintindihan niya, kundi dahil pinipigilan niya ang sarili. Sa ganitong mundo, isang trusted lang, pwedeng patay ka na. Umakyat sila pabalik. Habang umaakyat, nakita ni Damon si Chef Yana sa hallway ng crew quarters. Hawak ang isang maliit na sobre. Sir, sabi ni Yana, nanginginig ng konti. May nakita po ako. Ano yan? Tanong ni Damon. Inaayos ko yung pantry supplies sa crew area. Paliwanag ni Yana. Tapos sa locker ng isang crewman, yung malapit sa huling cabin, may nakasingit na sobre. Parang hindi naman dapat nandun. Tiningnan ko kasi nakausli. Inabot niya ang sobre. Hindi pa binubuksan ni Yana. Parang takot masira ang ebidensya. Kinuha ni Damon, dahan-dahan. Binuksan niya ng maingat at sa loob may papel na may listahan ng oras at simpleng instructions. Hindi eleganteng sulat, pero malinaw. 6 p.m. Comms off. 6:20 engine vibration. 6:40 move to service boat. Sumikip ang dibdib ni Damon. Move to service boat? Ulit niya, mababa. Ibig sabihin, hindi lang accident ang plan. May extraction? Extraction? Tanong ni Tess, nakakapasok lang. Hawak ang phone. Halatang pagod sa paghawak ng sitwasyon sa labas. Sasabihin nilang na aksidente. Paliwanag ni Celia, nakasilip sa papel. Tapos may magliligtas kunwari. Ililipat siya sa service boat. Doon nila tatapusin o itatago. Si Captain Lito na paupo sa bench, parang nawala ng dugo sa mukha. Diyos ko! Si Miko naman, mabilis na nagtanong, Sir, ano ang gagawin natin? Ibigay na ba natin sa pulis lahat? Ibibigay, sagot ni Damon. Pero hindi lang iyon. Lumapit si Damon sa bintana. Tanaw ang dagat at ang kabilang resort na parang may sariling liwanag. Sa malayo, kahit hindi niya naririnig, alam niyang may musika at tawanan sa party ni Velasco. Parang walang nangyayaring banta. Parang hindi nila iniisip na may batang sumigaw kanina. May taong nagplano nito ng detalyado, sabi ni Damon. Mababa pero matalim. At kailangan nilang insider. Nika tumango. Sir, yung comms tampering, hindi random. Kailangan alam mo kung saan ang panel at kailan walang tao dito. Erwin, sabi ni Damon, isil mo yung engine room. Walang papasok.
Nika, ilak kang comms panel at gumawa ng report. Opo sir, sabay na sagot ng dalawa. Captain Lito, dagdag ni Damon. Tumingin siya diretsyo. Mula ngayon, lahat ng crew mo re-review ko. Hindi dahil ayaw ko sa kanila, kundi dahil ayokong may mamatay dito. Tumango si Captain Lito. Halatang bumigat ang konsensya. Sir, kung may mali akong ginawa, babayaran ko. Pero tutulungan ko kayo. At sa gitna ng pag-uusap, tumunog ang phone ni Attorney Celia. Pagtingin niya sa screen, pumuti ang mukha niya. Damon, sabi niya, mahina. Message ni Lieutenant Mira. Tumingin si Damon. Ano? Huminga si Celia. May nakita raw silang unusual movement sa Velasco Resort. May isang lalaking tumakbo papunta sa service dock at base sa description, mukhang si Sandro Balenya. Parang may kuryenteng dumaan sa katawan ni Damon. Hindi na ito paghahanap lang ng ebidensya. Gumagalaw na ang mga taong nasa likod nito at baka sa susunod na hakbang may mawalan na naman. At sa isip ni Damon, iisa ang pumintig na tanong. Kung kaya nilang galawin ang yate niya ng ganito, gaano pa kalapit ang kamay nila sa kanya? Hindi na natapos ang paghinga ni Damon nang maramdaman niyang gumagalaw ang kalaban. Sa mensahe pa lang ni Attorney Celia tungkol kay Sandro sa Velasco Resort, parang may kumalabog na alarma sa loob ng luserna. Ngunit imbes na sugurin niya ang resort, pinili niyang kontrolin muna ang lugar kung saan siya pinakamadaling patayin, ang sariling pier. Miko, utos ni Damon habang nakaharap sa sliding glass door na tanaw ang dock. Tawagan mo si Nards. Ipaikot ang tao niya sa service dock at sa dalawang access road. Walang lalabas na service boat nang hindi na siya check. Opo sir, sagot ni Miko, mabilis sa phone. Yana, tawag ni Damon, pakisama si Nika. I-check ninyo ang lockers ng crew. Hindi para manisi, kundi para hanapin kung may iniwan pang papel o gamit. Pero dahan-dahan documented. Tumango si Chef Yana kahit halatang nanginginig pa ang dibdib. Sige sir, careful ako. Erwin, dagdag ni Damon, stay sa engine room ceiling. Kung may bumaba, isulat mo. Kahit ako. Napatingin si Erwin. Kahit kayo sir. Lalo ako, sagot ni Damon. Lumapit si Captain Lito, pilit ang tapang. Sir, kung gusto nyo, pwede kong i-call ang lahat ng crew pabalik para sa roll call. Gawin mo, sagot ni Damon. Ngayon, habang nagmamadali si Captain Lito palabas para ipatawag ang mga crew, tumunog naman ang phone ni Tess. Pagtingin niya, bumagsak ang balikat. Sir Damon, sabi ni Tess, halos pabulong. May mga tao pa rin sa labas. May ilan nakakita sa sigaw ng bata kanina. May nagpo-post na. Hindi ko na kaya pigilan lahat. Natatakot ka? Tanong ni Damon. Hindi po sa bashers, sagot ni Tess, tumingin sa dagat. Natatakot akong gamitin nila ito laban sa'yo. Hayaan mo silang mag-ingay, sagot ni Damon. Pero tiyakin mong hindi nila makukuha si Kian. Yun ang mahalaga. Nabanggit ang pangalan ng bata at sa sandaling iyon, sumiklab ang bigat sa hangin. Si Kian ang nagbukas ng pinto. Si Kian din ang pwedeng isara kung mawala siya. Celia, sabi ni Damon, tawagan mo ulit si Lieutenant Mira. Sabihin mong may tampering ang yate, may instructions, at may extraction plan. Ongoing na siya, sagot ni Celia habang nagtatype. Pero Damon, may isa pa. May nag-text sa akin, unknown number. Anong sabi? Inabot ni Celia ang phone. Isang maikling mensahe. Huwag ka na makialam. Isang bata lang yan. Next time, ikaw na. Parang biglang uminit ang palad ni Damon. Hindi siya nag-react agad. Hindi siya nagmura. Tiningnan lang niyang screen, saka ibinalik kay Celia. Screenshot, sabi niya. Log natin. Sa labas, nagsimulang bumagal ang araw. Yung liwanag sa dagat, unti-unting nagiging ginto. Sa normal na araw, ganito yung oras na tahimik. Oras ng pag-uwi. Oras ng pahinga. Pero sa araw na ito, parang yung dapitapon ay sinyalis ng itinakdang oras sa sulat. 6 p.m. At kahit hindi na siya sasakay, alam ni Damon, maaaring ituloy pa rin nila ang plano. Kahit wala siya sa yate, pwede nilang gawin ang insidente para magmukhang siya ang may kasalanan. Pwede nilang itanim ang ebidensya. Pwede nilang patayin ang ibang tao para lang magulo ang lahat. Sir! Sigaw ng isang guard mula sa dock. Hingal. May mga pulis po sa gate. Lumabas si Damon sa main deck. Sa ibaba, sa access gate, may 2 police unit na dumating.
Pero imbes na mukhang backup, parang may dalang bigat at kasama sa kanila ang isang pamilyar na muka. Si Sergeant Berto Almacen. Sa tabi niya, si Lieutenant Mira Soto, masikip ang panga, halatang may tensyon sa loob ng kanilang grupo. Lumapit si Mira kay Damon. Mr. Alcantara, kailangan naming isecure ang pier. May report na may illegal equipment dito. Illegal equipment? Ulit ni Damon, malamig. Galing kanino? Sumingit si Berto, parang nagmamadaling magpakitang gilas. May tip sir, kaya andito kami para i-check. Standard procedure. Standard procedure na biglang may tip sa oras na may banta sa buhay ko? Tanong ni Damon, diretso. Mira tumingin kay Berto, tapos bumalik kay Damon. Damon, trust me, hindi ko gusto ito. Pero may pressure. Kailangan kong sundin. Then, sundin mo, sagot ni Damon. Pero may abogado ako at may chain of custody tayo. Walang gagalaw na hindi recorded. Tumango si Celia, lumapit. Lieutenant, we'll cooperate, pero any planted evidence will be challenged. Walang planted, sabat ni Berto, mabilis. Kung malinis kayo, wala kayong dapat ikatakot. Miko napatingin kay Damon, halatang gusto lang pumutok. Pero si Damon, kalmado pa rin. Fine, sabi ni Damon. Check ninyo. Pinapasok ni Mira ang 2 pulis sa pier area. Si Nards, na dumating rin mula sa kabilang dulo, pumwesto sa gilid ni Damon. Sir, bulong ni Nards, may narinig ako sa radyo ng guard natin. May commotion daw sa public pier. May batang nakita ulit. Natahinik si Damon. Anong batang nakita? Payat, sagot ni Nards. Mukhang si Kian. Nanlamig ang batok ni Damon. Hindi dapat siya nandito. Nasa protective custody siya. Mukhang may nakakita sa kanya, dagdag ni Nards. At may mga tao ring sumusubok humabol. Sa sandaling iyon, sa malayo, sa bandang public pier kung saan nagkalat ang mga mangingisda, umalingangaw ang sigawan ng mga tao. Hindi na ito sigaw ng charity, sigaw ito ng gulo. At sa hangin, sumunod ang tunog ng mabilis na yabag. Damon! Tawag ni Mira habang naririnig din niya. Anong meron? Hindi na sumagot si Damon. Tumakbo siya palabas ng gate. Kasunod si Nards at Miko. Si Celia sumunod din. Habang si Tess naiwan sandali para pigilan ang mga kamera at staff. Sa public pier, nakita nilang dahilan. May mga tao na nagkakagulo, nakaturo sa tubig. May ilang mangingisda na nakasakay na sa bangka. Parang may hinahabol. At sa gilid ng pier, nakita ni Damon si Kian. Hawak ang braso, duguan ang siko, hingal na hingal. Sigaw ni Damon, lumapit. Pagkakita ni Kian, parang pumigay ang tuhod niya. Sir Damon, hindi ko po ginusto. Hinabol nila ako. Yung pulis po. Anong pulis? Tanong ni Damon, hinawakan ng balikat niya. Hindi na natapos ang sasabihin ni Kian dahil biglang may sumigaw mula sa crowd. Andyan siya, kunin niyo! Parang may biglang humiwalay sa mga tao. Isang lalaking nakakap, mabilis ang galaw, papunta kay Kian. 2 pa ang kasunod. Move! Sigaw ni Nards. Sinampal ang kamay ng unang lalaki palayo kay Kian. Napaatras ang lalaki, pero yung kasunod, tumulak, naggagulo. May mga sigaw, may nagtangka humablot. Sir Damon, sigaw ni Miko. Sa likod! Napalingon si Damon at nakita niya si Sergeant Berto. Hindi sa malayo, kundi papalapit sa kanila. May dalang 2 pulis. Pero imbes na tulungan, parang hinaharang nila ang daan ni Damon pabalik sa private gate. Mr. Alcantara, sabi ni Berto, malakas ang boses para marinig ng crowd. Anong ginagawa ng bata dito? Bakit parang tinatago niyo siya? Hindi ko siya tinatago, sagot ni Damon. Nanginginig sa galit. Pinoprotektahan ko siya. Then why is he running? Tanong ni Berto. Kumunot ang noo, kunwari concerned. Baka may dahilan siyang tumakbo. Baka natatakot sa inyo. Parang gusto nang manuntok ni Miko, pero hinawakan siya ni Nards. At bago pa lumala ang sagutan, may sumigaw mula sa tubig. Hoy, may inaanod! Napatingin ang lahat sa dagat. May itim na bagay na bumabangga sa poste sa gilid ng pier. Mabigat na kabalot. Sa unang tingin, parang basura. Pero sa paglapit ng alon, tumambad ang hugis ng katawan. Isang body bag. Natahimik ang buong pier. Kahit ang mga nagkakagulo, napahinto. May ilang babae na napasigaw. May batang umiyak. Si Kian biglang namutla at kumapit kay Damon na parang ito na lang ang kaya niyang hawakan. Hindi po, pabulong ni Kian.
Si Lieutenant Mira, nakakarating lang sa likod nila, nanigas ang muka. "Secure the area," sigaw niya. Lahat umatras, pero bago nila mahila ang body bag palapit, may isa pang nakita ang mga pulis. Isang maliit na ID tag na nakakabit sa zipper, kumikislap sa tubig. Nang mabasa ni Mira ang pangalan, parang may dumurog sa panga niya. "Crew," bulong niya. "Crew ng Lucerna." Napaangat ang tingin ni Damon sa dagat, sa body bag, sa mga taong nakatingin sa kanya na parang biglang siya ang problema. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya si Kian na pabulong, nanginginig. "Sir, sabi ko po sa inyo, kapag umandar na, may mamamatay. At ngayon kahit hindi umandar ang yate, may patay na nga." Hindi sumabay ang oras sa tibok ng dibdib ni Damon. Sa sandaling lumutang ang body bag at nabasa ni Lieutenant Mira ang ID tag, parang huminto ang paligid. Kahit ang alon, kahit ang hangin, kahit ang mga usap-usapan ng crowd. Ang mga mata ng tao unti-unting lumipat mula sa bangkay papunta kay Damon na parang siya ang may sagot sa lahat ng kasamaan. "Layo, umatras kayo," sigaw ni Mira. Sabay senya sa mga pulis na maglatag ng tape. "Secure perimeter, walang lalapit." Sa isang gilid, narinig ni Damon ang hikbi ni Kian. Nanginginig ang bata, kumakapit sa kanya na parang mawawala rin siya anumang sandali. "Hindi mo kasalanan," bulong ni Damon. Halos hindi marinig. "Narinig mo lang, sinabi mo lang." "Sir, mamamatay din po ako?" pabulong ni Kian. Halos walang boses. Sumikip ang lalamunan ni Damon. Sa dami ng pera at ari-arian na hawak niya, isang tanong ng batang may sugat ang pinaka hindi niya kayang bilhin ng sagot. "Hindi," sagot niya, matigas ang tono para maniwala ang bata. "Hindi ka mamamatay, hindi habang nasa tabi kita." Si Nards, nasa likod nila, nakapwesto na parang handang sumalo ng bala. Si Miko naman, nakatingin kay Sergeant Berto na parang gustong sumabog, pero pinipigilan. At si Sergeant Berto, nasa kabilang gilid, parang nag-aabang, hindi maritago ang kakaibang liwanag sa mata. Parang may plano siyang gawing palabas ang lahat. "Lieutenant," sigaw ni Berto habang umiikot ang mga tao. "Kailangan nating i-question si Mr. Alcantara dito. Bakit crew niya yung lumutang? Baka siya ang may alam." Sumiklab ang panga ni Mira. "Sergeant Almacen, tumahimik ka muna. Wala pang identification. Wala pang cause of death. Hindi tayo naglalaro ng hula dito." "Pero may crowd," pilit ni Berto. "Kailangan nating ipakita na gumagalaw tayo." "Gumagalaw tayo sa tamang direksyon," putol ni Mira sabay lapit kay Damon. "Mr. Alcantara, I'm sorry, pero kailangan kong ilagay sa record. Nasa lugar kayo at crew nyo ang biktima. Kailangan kong tanungin kayo." Sagot si Damon, pero hindi siya lumalayo kay Kian. "Pero una, hindi ito aksidente. Plante dito. May ebidensya ako." Sumingit si Attorney Celia. Dumating na rin sa pier. Hawat ang folder at phone na puno ng larawan. "Lieutenant, documented ang tampering sa comms panel at engine line ng Lucerna. May sulat pa, schedule ng comms off at move to service boat." Napatigil si Mira. "May schedule?" "Oo," sagot ni Celia. "At ngayon, may bangkay na lumutang na crew ng Lucerna. Hindi ito koinsidense." Tumango si Mira, pero halatang may bigat pa ring dala. "Okay, kailangan kong makita ang lahat ng ebidensya. Pero ngayon, kailangan nating i-identify ang katawan." Lumapit ang forensic team na mabilis na tinawag ni Mira. Sa pag-angat nila sa body bag, mas lalo nang tumahimik ang mga tao. Ang zipper bumukas, dahan-dahan, at tumambad ang mukha ng lalaking namamaga sa tubig. Si Sandro Balenya," bulong ni Captain Lito na nasa likod. Halos mawalan ng kulay. Napamura si Miko sa ilalim ng hininga. "Yun yung nawala." Napatitig si Damon sa patay na mukha. Hindi niya kinilala si Sandro ng lubos. Isang pangalan lang sa crew list, isang anino sa yate. Pero alam niyang ang patay na yun ay mensahe. Patunay, panakot, at pambala para gawing siya ang may kasalanan. "Lieutenant," sabi ni Damon, mas mababa ang boses. Si Sandro yung crewman na nagrekomenda ng kontraktor na nagtamper sa wiring. Siya rin ang nakita niyo sa resort. Ngayon patay na siya. Ibig sabihin, may nagpapatahimik.
Mira tumango. Ibig sabihin, we're dealing with organized. Organized na may pera. Dagdag ni Celia. Sa gilid, biglang may pulis na sumigaw. Lieutenant, may nahanap kaming bangka. Service boat, ma'am. Nakapark sa kabilang side ng public pier. Nagkatinginan si Damon at Mira. Service boat, yun ang nasa sulat. Doon tayo, sabi ni Mira. Sabay takbo papunta sa kabilang side. Kasunod sina Damon, Nards, Celia at ilang pulis. Si Kian gustong sumunod pero hinawakan ni Yana at Alma ang social worker na biglang dumating sa gulo dahil tinawag ni Father Olan sa phone. Huwag, Kian! Mahinahong sabi ni Alma. Dito ka muna, safe ka. Pero nanginginig si Kian. Dito, ulit ni Yana. Maigpit ang hawak. Ako na bahala. Pagdating nila sa service boat, bumungad ang amoy ng diesel at alat. Mukhang ordinaryong bangka na pangsuort, pero may kakaibang bigat ang pagkakatali sa gilid. Parang minadali. Open it, utos ni Mira sa isang pulis. Anong authority natin? Singit ni Berto na biglang sumulpot sa likod. Baka private property yan ni Mr. Alcantara. Baka kailangan ng warrant. Tumalim ang tingin ni Mira. May probable cause, may bangkay, may note. Move! Binuksan ng pulis ang hatch sa ilalim ng upuan. At sa loob, hindi ordinaryong gamit ang tumambad. May waterproof pouches na uno ng cash, may 2 handgun na nakabalot sa plastic, at may peking passport na nakasupsok sa brown envelope. Natigilan ang lahat. Si Berto, biglang lumakas ang boses, parang nakakita ng ginto. Ayun! Illegal items! Mr. Alcantara! Anong paliwanag niyo dito? Si Miko halos mapatalon. Anong paliwanag? Planted yan. Planted? Singhal ni Berto. Sa service boat niyo mismo, sa pier niyo? Sa araw na nandi pa kayo? Damon tumingin kay Mira, seryoso. Lieutenant, alam mong hindi yan akin. Kung akin yan, bakit ko ipapark sa public pier na maraming mata? Bakit ko ilalabas ngayon sa araw na mainit ang tao? Mira hindi agad sumagot. Nakatingin siya sa mga baril, sa cash, sa passports. Alam niyang maaaring planted, pero alam din niyang ito ang eksaktong klase ng ebidensya na ginagamit para sirain ang tao. Celia, bulong ni Damon. Chain of custody. Ngayon. Oo, sagot ni Celia. Mabilis na kinakausap ang isang pulis na mukhang mas neutral. Officer, record everything. Pictures, timestamp, witnesses, at ilagay sa log na si Sergeant. Berto ang unang nag-raise ng illegal items claim. Napalingon si Berto. Anong ibig mong sabihin? Meaning, sagot ni Celia, hindi mo pwedeng baliktarin ang kwento mamaya. Mira huminga ng malalim, saka lumapit kay Damon. Mr. Alcantara, I need you to come to the station. Formal questioning. Hindi kita aarestuhin ngayon, pero kailangan mong sumunod. Susunod ako, sagot ni Damon. Pero may kondisyon, si Kian ay ilalagay mo sa protective custody na hindi hawak ng kahit sinong may access dito sa pier. Hindi sa local precinct na madaling pasukin. Mira tumango, mabilis. I'll arrange with regional. I'll call a trusted unit. Second, dagdag ni Damon, gusto kong i-run ninyo ang fingerprints sa plastic ng baril at sa envelope ng passports. At i-compare sa crew logs at sa mga taong nakita sa CCTV. CCTV, ulit ni Mira. Parang biglang naalala ang first lead. Ama, kailangan nating balikan ang control room. May listahan na kami ng may access, sabat ni Miko, sabay abot ng tablet kay Mira. Pier management, event security contractor at ilang tax staff. Mira mabilis na nag-scroll, tapos biglang tumigil sa isang pangalan. Kumunot ang noo niya. Bakit familiar to? Bulong niya. Ano, Lieutenant? Tanong ni Damon. Itinaas ni Mira ang tablet. Isang pangalan dito, Ruel Abad. Finance controller nyo, di ba? Tumango si Damon, nagulat. Oo, bakit? May record ako sa kanya. Sagot ni Mira. Mas mababa ang boses. Hindi kriminal. Pero dati siyang naging witness sa isang port extortion case. Tapos bigla siyang nag-disappear sa hearing. Parang may tumakot. Nanlamig ang dibdib ni Damon. Hindi niya alam ang detalye. Ruel Abad, sa opisina, tahimik lang, maayos magtrabaho. Hindi niya inasahan na may ganitong anino. Damon, bulong ni Nards, leak. At sa likod nila, si Sergeant Berto, tilang hindi na kontento. Muling nagsalita ng malakas para marinig ng mga tao.
Mga kababayan, sigaw niya, parang politiko. Kita nyo? Sa pier ng bilyonaryo nahanap ang baril at pera. Hindi ba't dapat imbestigahan siya? Sumiklab ang crowd. May mga nagbulungan. May mga nag-angat ng cellphone. May mga nagsimulang maghinala. Si Damon, kahit hindi nanginginig, ramdam niyang bumibigat ang hangin sa paligid. Ito ang gusto ng kalaban. Hindi pa man siya makulong, gusto na nilang sirain ang tiwala ng tao. Gusto nilang magmukha siyang demonyo bago pa man siya makalaban. Lumapit si Mira kay Berto, mababa ang boses pero matalim. Sergeant Almacen, one more stunt at ipaparelieve kita. Lieutenant, ginagawa ko lang trabaho ko. Sagot ni Berto, kunwaring inosente. Hindi, sagot ni Mira. Ginagawa mo ang palabas mo. Sa gitna ng taguluhan, tumunog ang phone ni Mira. Pagtingin niya, biglang nagiba ang mukha niya. Parang may mas mabigat pa sa baril at pera. Ano? Tanong ni Damon. Humina si Mira. Saka tumingin kay Damon. Message galing sa resort unit. May na-capture silang photo. Si Gideon Velasco mismo. Kanina, bumaba sa service dock. At may kausap siyang lalaki, nakasombrero. Parang bumalik sa isip ni Damon ang ngisi ng lalaki nakamasid sa parking kanina. Rafi Montalban. At sa isang iglap, mas luminaw ang larawan. Hindi si Sandro ang tunay na target. Hindi ang baril ang tunay na plano. Ang tunay na plano, gawing kriminal si Damon. Patayin ang mga saksi at sa gitna ng gulo, kunin ang lahat ng mawawala kapag siya'y nawala. Hindi na kailangang sumigaw ng kalaban para maramdaman ni Damon ang kulungan. Sa mismong araw na dapat Coast of Hope ang headline, ang pangalan niya ang unti-unting hinihila pababa ng mga baril, pera, at isang bangkay na lumutang sa pier. At ang pinakamasakit, hindi pa man siya nakakatapak sa presinto, may hatol na sa mata ng mga tao. Sa loob ng coastal station, malamig ang aircon pero mas malamig ang tingin ng ilan. Dinala si Damon sa isang interview room na may salamin sa kabilang side. Nandoon si Lieutenant Mira Soto, seryoso, hawak ang folder ng initial report. Sa labas ng pinto, nakasandal si Sergeant Berto Almacen na parang bantay na gustong marinig lahat. Kasama ni Damon, si Attorney Celia Ribas at si Miko Sison. Si Nards hindi pinayagang pumasok sa loob, kaya naghintay sa hallway na parang pader na handang bumagsak kung kailangan. Mr. Alcantara, bumad ni Mira, kontrolado ang tono. Official statement. Unang tanong, may alam ba kayo tungkol sa firearms at cash na nahanap sa service boat? Wala, sagot ni Damon, diretso. At kung gusto mo ng rason, hindi ko kailangang magtago ng pera sa waterproof pouch. May bangko ako, may accountant ako. Hindi ako kriminal na hindi marunong magtago. Tumango si Mira, nagsusulat. Second, si Sandro Balenya, krunyo. Nawawala siya kanina, tapos lumutang siya. Kailan niyo huling nakita? Hindi ko siya close, sagot ni Damon. Pero base sa report ng crew, last scene, lumabas siya papunta sa Velasco Resort area. At base sa message mo, may photo ka na si Gideon Velasco, bumaba sa service dock at may kausap na lalaking nakasombrero. Napatingin si Mira kay Celia, saka kay Damon. Yes, pero hindi pa namin confirmed identity nung nakasombrero. Rafi Montalban, sabat ni Celia. Sabay abot ng printed note na galing sa transcription ng statement ni Kian. Ito ang name na sinabi ng bata. Sa labas, narinig ang mahinang tawa ni Sergeant Berto. Parang nanunuya. Bata, yan lang ang witness. Bumukas ang pinto, sumilip si Mira at tumalim ang boses. Sergeant Almacen, kung hindi ka parte ng interview, lumayo ka. Lieutenant, trabaho ko ring pantayan-pantayan, singit ni Berto. Trabaho mo rin ang sumunod, putol ni Mira. Tumahimik si Berto pero hindi umalis. Lalo lang siyang nagmukhang aninong may sariling intensyon. Sa kabilang bahagi ng station, habang ini-interview si Damon, inaayos naman ni Alma Resurrection, ang social worker, ang paglipat ni Kian sa mas ligtas na protective custody. Kasama niya si Chef Yana na ayaw umalis sa tabi ng bata. Kian, mahinahon si Alma. May pupuntahan tayong lugar na may bantay. Hindi ka na nila basta mahahanap. Paano kung hanapin nila si Sir Damon? Tanong ni Kian, nanginginig. Sabi nila, pag nag-ingay, siya ang susunod. Naluha si Yana,
Pero pinigil niya. Makinig ka, Kian. Hindi ka nag-iingay. Nagsasabi ka ng totoo. At minsan, yung totoo ang tanging sandata ng mahihina. Sa labas ng station, hindi na mapigilan ni Tess ang balita. Kahit anong medical emergency na cover story, kumalat ang videos. Sigaw ni Kian, ang body bag, ang service boat. May mga headline na mabilis, walang hiya. Bilyonaryong yacht owner, may baril sa pier. May mga comments na mas mabilis pa. Kaya pala mayaman, smuggler. Mga mayayaman talaga, salot. Sir, tawag ni Tess kay Miko sa phone. Halos umiyak. Hindi ko na makontrol. May reporter na nasa labas ng station. Si Maris Hugo. Maris, ulit ni Miko. Napakunot ang noo. Yung investigative? Oo, hindi siya tabloid pero delikado pa rin. Kasi kung mali ang framing, tapos na. Sa loob ng interview room, lumalim ang usapan. Inilabas ni Celia ang mga larawan ng tampered comms panel at engine line, pati ang instructions na nakipa sa sobre. Ipinakita rin niya ang screenshot ng text threat na natanggap niya. Lieutenant, sabi ni Celia, kung gusto niyong malaman kung planted ang baril at pera, sundan niyo ang chain of custody. Sino ang unang nakakita? Sino ang unang humawak? Bakit si Sergeant Almacen ang unang nagpaingay sa crowd? Mira, humigpit ang hawak sa pen. I'm aware. Kaya nga dito ko kayo inilagay. Para ma-protect din kayo. Protect, ulit ni Damon. Bahagyang ngumisi pero walang saya. Sa labas, pinapatay ang crew ko. Sa loob, sinisira ang pangalan ko. Para saan pa ang protection kung ubos na ang tiwala? Nanahimik si Mira sandali bago nansalita. Mr. Alcantara, hindi kita kalaban. Pero may gumagalaw sa taas. May tumatawag sa station commander. May naguutos kung paano namin i-frame ang report. Hindi lang to local. Velasco, sabi ni Damon, halos bulong. Hindi sumagot si Mira, pero sapat na ang hindi niya pagsagot para maging sagot. Pumihit si Celia kay Damon. Mababa ang boses. Damon, kailangan nating gumawa ng legal shield. Kung hindi, bukas, may hold departure order ka na. O kaya, may arrest warrant na yan based sa probable cause. Ano ang gagawin? Tanong ni Damon. Two-pronged, sagot ni Celia. Una, forced transparency. Kailangan natin ng credible media, yung hindi natin kontrolado, para hindi nila tayo mabara sa dilim. Pangalawa, internal audit. Hanapin ang leak. Sa salitang leak, bumalik sa isip ni Damon ang sinabi ni Mira kanina. Ruel Abad, finance controller niya, dating witness sa extortion case na biglang nawala sa hearing. Ruel, bulong ni Damon, tumitig sa mesa. Ano? Tanong ni Miko. May record si Ruel sa port extortion case, sabi ni Damon. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Baka biktima siya o baka ginagamit siya. Miko, napamura ng mahina. Sir, si Ruel yung may access sa cash flow logs, sa payments, sa contractors. Exactly, sabi ni Celia. At kung may gustong gumawa ng peking trail, siya ang perfect handle. Sa hallway, lumapit si Nards kay Miko at binulong. Sir, may dalawang lalaki sa labas ng station nakatayo sa tapat ng convenience store. Parehong nakakap, pareho ang tingin. Kanina pa sila. Napatitig si Damon sa salamin ng interview room. Parang nakikita niya ang anino sa labas kahit hindi direkta. Bantay, sabi niya. At doon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang junior officer, hingal, at tumingin kay Mira. Lieutenant, sabi ng officer, yung protective custody vehicle na maglilipat kay Kian, may sumunod na motor. Naka-black helmet, nagtangka silang humarang. Nanlamig si Damon. Nasaan si Kian? Safe po, sagot ng officer. Pero may isang driver na nasugatan, tumama sa gutter. Tumakas yung motor. Pumikit si Damon ng mariin. Kahit wala siya sa kalsada, hinahabol pa rin ang bata. Ibig sabihin, hindi sapat ang station, hindi sapat ang pulis. May kamay ang kalaban kahit saan. Mira sumumpa sa ilalim ng hininga. I'll request regional escort. Now. Pero bago pa siya makatawag, tumunog ang phone ni Miko. Isang internal message mula sa office. Sir, sabi ni Miko, nanginginig ang boses. May nangyari sa kumpanya. Ano? Tanong ni Damon. Mabilis. May dumating na audit team. Bigla.
May kasama pang 2 lalaki na nagsasabing special instruction mula sa isang government office. Hinahanap nila yung records, contracts, pati accounts. Mumisi si Damon pero ngayon masakit. So sinimulan na nila. Si Celia tumayo. Mabilis. We need to get ahead. Damon, kung i-seize nila records, pwede nilang piliin kung ano ang ilalabas. Pwede nilang i-manufacture ang narrative. Then we move, sabi ni Damon. Tumayo rin. Hindi ako tatakbo. Pero hindi rin ako magpapakulong sa sarili kong pangalan. Sa labas ng stasyon, lumalakas ang ingay ng mga kamera. Naririnig na ni Tess ang boses ni Maris Hugo na nagtatanong sa mga tao. Kumukuha ng statement. Hindi sensasyon ang hanap, kundi pattern. At sa loob ng dibdib ni Damon, unti-unting umiigting ang isang desisyon. Kung gusto nilang gawing kriminal ang pangalan niya, kailangan niyang ipakita kung sino ang tunay na kriminal. Kahit gaano kataas ang aabutin nito, kahit umabot pa sa taong may hawak ng buong baybayin. Hindi si Damon ang tipo ng taong napipilitan lang umaksyon kapag siya na ang naaapektuhan. Ang totoo, matagal na siyang kumikilos. Tahimik lang, maingat, laging may kalkulasyon. Pero sa gabing iyon, matapos ang station interview, ang balitang bigla ang audit sa kumpanya at ang muntik na pagharang sa sasakyang maglilipat kay Tian, may isang bagay na tuluyang nabasag. Ang ilusyon na kaya niyang ayusin ang lahat sa loob ng boardroom. May mga laban na sa labas talaga. Sa kalye, sa pier, sa buhay ng mga batang ginagawang tagadala ng mensahe at takot. Paglabas nila ng station, hindi na sumama si Damon sa envoy papunta sa opisina. Inuna niyang siguraduhin kung nasaan si Kian. Si Lieutenant Mira, matigas man, tinupad ang salita. Inilipat ang bata sa isang mas mataas na unit sa regional. May kasamang escort na hindi lokal at hindi madaling maimpluwensyahan. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Damon kay Mira sa parking area habang umiilaw ang mga kamera sa malayo. Nasa temporary facility, sagot ni Mira. Mababa ang boses. Hindi ko sasabihin ang eksaktong lugar kahit kanino, kahit sayo. Kung gusto mong tumagal ang bata, kailangan mo ring natutong magtiwala sa protocol. Napasulyap si Damon. Mas madali magtiwala kung alam kong hindi hawak ng tao ni Velasco ang protocol. Mira huminga, halatang nasasaktan ng pride. Hindi lahat hawak at hindi ako hawak. Hindi na nakipagtalo si Damon. Sa halip, tumango siya, isang tahimik na kasunduan. Pagkatapos, lumapit si Attorney Celia at ibinulong ang isa pang urgent na problema. Damon, sabi ni Celia, yung audit team sa opisina nyo, pinipilit kunin ang access sa financial records. Ang masama, may kasama silang 2 consultants na hindi naka-uniform pero parang marunong sa intimidation. Ruel, tanong ni Damon. Mabilis, hindi sumasagot, sagot ni Celia. At may nagsabi sa akin, nakita raw si Ruel kanina sa parking ng office pero hindi pumasok. Parang may hinihintay. Sumikip ang dibdib ni Damon. Hindi siya agad nag-assume na traidor si Ruel. May mga taong tahimik dahil takot, hindi dahil masama. Pero ang takot, kapag ginamit ng kalaban, nagiging susi sa pinto ng kulungan. Puntahan natin, sabi ni Damon. Hindi, sabat ni Nards. Nakakalapit lang, maumatigas na boses. Kung pupunta kayo ngayon, mas madali kayong makorner. May media, may audit, may pulis na hindi natin alam kung kanino. Then saan? Tanong ni Damon. Sumagot si Miko, mabilis ang isip. May old outreach warehouse tayo sa may Balok route. Yung dating storage ng relief supplies. Walang nakakaalam na active pa. Doon muna tayo mag-regroup. Doon tayo magplano. Napatingong si Damon sa dagat sa malayo. Balok, lugar na iniwan niya. Lugar na puno ng alaala. Pero baka doon din siya makakakuha ng lakas. Gawin natin, sabi ni Damon. Sa loob ng lumang warehouse na amoy kahon at lumang bigas. Hindi ka aakalain na bilyonaryo ang nakatayo sa ilalim ng sirang ilaw. Walang mamahaling sofa, walang glass table, kahoy lang, folding chair at isang whiteboard na may lumang sulat.
Donations Inventory. Doon, nagsimulang magbago ang timpla ng kwento. Hindi na lang ito tungkol sa pagligtas sa sarili. Ito na ang tungkol sa pagligtas sa mga tulad ni Kian para hindi na maulit. May listahan tayo ng mga batang kalye sa coastal area, sabi ni Alma Resurrection sa video call, habang hawak ang folder. Hindi lang si Kian. Marami. Yung iba, ginagamit sa pagdadala ng maliit na package. Yung iba, pinapatulog sa bangka kapalit ng trabaho. Kung sindikato ang kalaban ninyo, hindi kayo ang unang target nila. Bata ang unang kinukuha nila. Kung ganon, sabi ni Damon, mababa. Dapat bata rin ang una nating protektahan. Si Father Olan Reyes, naka-call din, nagpakita sa screen, pawisang noo. Damon, matagal ko nang sinasabi sa mga pulis dito, may mga batang nawawala tuwing may malalaking kargamento. Hindi sila naniniwala o ayaw nilang maniwala. Sumingit si Tess, hawak ang laptop, mabilis mag-scan ng online sentiment. Sir, ang narrative ngayon sa social media, kayo ang masama. Pero may isang pagkakataon. May ibang taong nagtatanong kung bakit may bata sa gitna ng lahat. Bakit may bata na sugatan? May empathy pa ang publiko sa bata. Maris Hugo, sabi ni Miko. Nasa labas siya kanina. Kung may isang journalist na pwedeng mag-focus sa sindikato at hindi sa yaman ni Sir, siya yun. Delikado, sabi ni Celia. Media is double-edged. Pero kailangan natin ng liwanag, sagot ni Damon. Kung itatago nila tayo sa dilim, mas madali tayong patayin. Tess, contact Maris. Pero walang eksaktong address, walang detalye ng protective custody. Tumango si Tess. Understood, sir. Habang abala ang lahat sa plano, lumapit si Nards kay Damon. Hawak ang isang maliit na paper bag na parang galing sa convenience store. Sir, sabi ni Nards, may dumating na tao sa labas ng warehouse. Isang babae. Hindi pulis, hindi media. Sabi niya, kilala niya kayo. Ayaw niyang pumasok na may guard. Presto niya kayo mismo. Nanlamig si Damon. Sino? Pangalan, Engineer Pia Soriano, sagot ni Nards. Sabi niya may dokumento siya tungkol sa lumang port accident. Napatingin si Damon kay Celia. Yung sa ama ko, papapasuving ko, sabi ni Damon. Pagpasok ni Engineer Pia, dala niyang isang envelope na makapal. May lumang amoy ng papel. Nakasimple lang siya, pero ang mata niya, yung klase ng mata hindi natutulog kapag may mali. Mr. Alcantara, bungad ni Pia, walang paligoy. Hindi ako nandito para maki-PR. Nandito ako dahil may nakita akong pattern na hindi ko na kayang isarili. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Ito ang kopya ng Old Port Accident Report sa Balok. Yung insidenteng ikinamatay ng ama niyo. Officially, equipment failure. Pero may inconsistencies. Parang may lumubog sa sikmura ni Damon. Paano mo nakuha? May mga lumang records sa engineering office, sagot ni Pia. At may isang retired clerk na nagbigay sa akin. Kasi sabi niya, baka sakali sa tamang tao mapunta. Binuksan ni Damon ang papel. May mga pirma, may stamps, at sa isang bahagi may pirma na nagpaangat sa balahibo niya. Velasco, bulong niya. Nababasa ang pangalan ng isang supervisor. G. Velasco. Hindi Gideon, kundi isang mas matandang Velasco. Posibleng ama o tiyuhin. Hindi ko sinasabing si Gideon mismo, sabi ni Pia, maingat. Pero ang pamilya nila may kamay sa port operations noon. At ngayon, kung may sindikato sa dagat, hindi ako magugulat kung pareho lang ang ugat. Napatungo si Damon. Biglang nag-iba ang bigat ng laban. Hindi lang to bagong kaaway. Ito ay lumang sugat na binuksan muli. At ngayon, may dugo ulit. Mabuti, sabi ni Damon sa wakas. Tumingala. Kung lumang sugat ito, panahon na para gamutin. Hindi takpan. Anong plano mo? Tanong ni Celia, seryoso. Sumagot si Damon, dahan-dahan, malinaw. Gagawa ayo ng programang hindi pwedeng pasukin ng sindikato. Shelter, school enrollment, coastal co-op jobs. Hindi lang charity event na may photo. Sistemang mag-aangat sa mga batang tulad ni Kian para hindi na sila hawakan ng Rafi Montalban ng mundo. Tess, napasinghap. Sir, malaking commitment yan. Mas malaki ang kapalit kung wala, sagot ni Damon. At kung gusto nilang gamitin ang mga bata bilang sandata laban sa akin, gagawin kong dahilan ang mga bata para bumagsak sila.
Sa labas ng warehouse, humampas ang hangin at sa malayo, parang may dumadaang motor. Nards agad suminit sa bintana, alerto. May sumusunod pa rin, bulong niya. Damon hindi na nagulat. Sa halip, mas tumigas ang boses niya. Hayaan mo silang sumunod. Basta hindi nila mahanap si Kian at hindi nila makuha ang tunay na records. At sa gabing iyon, sa lumang warehouse na dating pangdonasyon, unti-unting nabuo ang bagong direksyon ng buhay ni Damon Alcantara. Mula sa bilyonaryong kailangang linisin ang pangalan, naging lalaking kailangang linisin ang baybayin. Para sa mga batang ginawang tahimik na biktima ng dagat, hindi na sapat ang plano sa papel. Habang tumatagal, mas dumarami ang mata sa paligid. Mata ng media, mata ng pulis na hindi sigurado kung kanino, mata ng sindikato na parang amino sa bawat kanto. Alam ni Damon na kung hihintayin pa niya ang perfect moment, mauubusan siya ng oras. At kung hahayaan niyang kontrolin ng kalaban ang narrative, matatapos ang laban bago pa man siya makapaglatag ng katotohanan. Kaya sa loob ng lumang warehouse, sa ilalim ng sirang ilaw, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na ayaw niyang gawin noon. Magpain. Hindi pain na panghuli ng isda. Pain na panghuli ng tao. Hindi tayo pwedeng sumugod ng walang huli, sabi ni Lieutenant Mira Soto sa secure call habang nakikita niya ang mga dokumentong ipinadala ni Celia, tampering photos, envelope instructions, at ang lumang accident report ni Engineer Pia. Kailangan nating mahuli sila in the act. Kung hindi, puro he said, she said tayo. At mas malakas ang pera nila. Exactly, sagot ni Damon, mababa ang boses. Kaya itutuloy natin ang bagay na pinipigilan nila. Yung investor meet, pero hindi sa Lucerna, sa ibang bangka. Nagkatinginan sina Miko at Tess sa loob ng warehouse. Parang pareho silang gustong tumutol, pero alam nilang hindi basta trip ang desisyon ni Damon. Sir, maingat na sabi ni Miko, kung gagamit tayo ng pain, siguraduhin nating hindi kayo ang pain. Hindi ako, sagot ni Damon, tumingin kay Nards. Ang pain, yung impormasyon, yung inaakala nilang makukuha nila. Paano? Tanong ni Celia. Sumagot si Damon ng malinaw. Maglalabas tayo ng controlled leak na may secret investor inspection sa port area. Akalain nilang itutuloy ko ang pag-alis sa dagat para mawala ako. At kapag gumalaw sila para patayin o i-frame ako, doon sila mahuhuli. Mira tumahimik sandali bago sumagot. May risk, malaki. Mas malaki ang risk kung hindi, sagot ni Damon. Sa loob ng 2 araw, maingat nilang binuo ang entrapment. Si Tess ang nag-craft ng internal memo na parang pang-operasyons. May oras, may lokasyon, may pangalan ng VIP investor. Si Miko ang nagsigurong iisang tao lang ang makakakita ng memo sa loob. Isang taong may access sa financial trails at contractor payments. Ruel Abad. Hindi siya inaakusahan agad. Pero kung may leak, kailangan itong ituro ng katotohanan, hindi ng hinala. Ruel, sabi ni Damon sa phone call, kalmado, kailangan kita sa isang confidential audit meeting. Walang email, walang chat. Kayo lang ni Miko. Dito tayo sa temporary office. Sir, sagot ni Ruel, halatang may kaba. May mga tao po akong kinakausap, may pressure. Mas malaking pressure ang kapag nawala ang kumpanya, putol ni Damon. Kung may takot ka, sabihin mo. Pero kung may sikreto kang dala, mas mabuting ilabas mo na bago pa mahuli ang lahat. Natigilan si Ruel sa kabilang linya bago bumulong. Sir, pupunta po ako. Sa araw ng entrapment, hindi na sa pier ng Cove ginawa. Inilipat ni Damon ang inspection sa isang mas lumang pantalan na malapit sa warehouse. Pantalan ng Balok Route. Yung lugar na hindi na masyadong dinadaanan ng media, pero malapit sa coastal lanes na ginagamit ng mga service boat. Sa paligid, nakapwesto ang mga tauhan ni Nards. Hindi halatang armado, pero may comms. Si Nika at Erwin, nasa isang van, may dalang portable tracker at body cams na ilalagay sa engine bay ng decoy boat. Si June Palencia, dock supervisor, nagbantay sa mga pasukan. Si Maris Hugo, ang investigative reporter, nasa malayo, hindi para mag-viral, kundi para mag-document. May kasunduan sila, walang ilalabas hanggat hindi malinaw ang ebidensya. Maris, sabi ni Tess sa kanya bago magsimula,
Hindi ito show. Kapag nagkamali ang timing, may mamamatay. Tumango si Maris, seryoso. Hindi ako nandito para sa clicks. Nandito ako para sa record. Samantala, si Kian, nasa protective custody, pero nakapagbigay na ng additional info kay Mira. Ang isang rutang tinatawag nilang Kutsilyo, isang shortcut lane sa dagat kung saan mabilis makalipat ang maliliit na bangka nang hindi napapansin. Doon sila dumadaan, sabi ni Mira kay Damon. Kung may extraction plan, gagamitin nila yan lane na yon. Nards, utos ni Damon, ipamonitor mo ang Kutsilyo route, pero wag halata. Opo sir, bandang Dapitapon. Dumating si Ruel Abad sa temporary office near the dock. Pawis ang noo, nanginginig ang kamay. Sir Damon, bungad niya. Hindi ko na kaya, hindi ko na. Ruel, putol ni Damon, hindi galit, kundi mabigat. May naguutos sa'yo no? Napaupo si Ruel, parang biglang nawalan ng lakas. May tumawag sir, private number. Alam nila yung anak ko, yung school. Sabi nila, kung hindi ko ibibigay yung payment logs at access sa contractors, may mangyayari. Tumahimik ang paligid. Si Celia, napapikit sa inis. Si Miko, nanginginig sa galit. Sinabi mo sa kanila yung memo? Ang tanong ni Damon, diretso. Umiyak si Ruel, mahina. Sir, oo, akala ko pera lang. Akala ko gusto lang nila malaman kung totoo yung investor. Natakot ako. Hindi ka kriminal dahil natakot ka, sabi ni Damon. Mababa, pero kailangan mong tumulong para matapos ito. Tumango si Ruel, nanginginig. Sige po sir, sabihin niyo lang. At eksaktong oras na nasa memo, 6:10 p.m. umandar ang mga anino. May dumating na speedboat. Sa kabilang dulo ng pantalan, walang ilaw, mabilis ang galaw. Sa pamamagitan ng binocular ni June, nakita niya ang dalawang lalaki, naka-black helmet. Sa gitna nila, isang lalaking nakasombrero, nakapolo, kalmado, parang hindi nagmamadali pero alam ang pupuntahan. Sir, bulong ni June sa radyo. Target sighted, nakasombrero. Rafi, bulong ni Damon. Sa kabilang side, naroon si Lieutenant Mira, nakatago sa likod ng container van, kasama ang isang maliit na task unit na hindi lokal. Sa gilid naman, si Sergeant Berto. Pinilit sumama, pero ngayon, masyadong tahimik. Halatang may sariling kabog sa dibdib. Ready, sabi ni Mira sa radyo. Wait for the act. Lumapit ang speedboat sa decoy service boat. May isang lalaki bumaba, nagbukas ng hatch at may inilagay na package, mukhang waterproof pouch. Eksaktong modus ng planted evidence. Now, bulong ni Mira, sabay senyas. Sumabog ang ilaw ng flashlight. Police, hands up! Nagkagulo ang pantalan. Tumakbo ang dalawang naka-helmet, pero sinalubong sila ng tauhan ni Nards. Si Rafi Montalban, imbes na tumakbo, mumisi pa rin, parang sanay sa ganito. Pero nang makita niyang naka-bodycam ang isang pulis at may hawak na warrant for arrest ang task unit, bahagyang nawala ang ngisi niya. Anong kasalanan? Sigaw ni Rafi. Wala akong ginawa. Planted evidence, sagot ni Mira. Cotton camera. Sa gitna ng gulo, may biglang kumilos sa likod. Si Sergeant Berto, hindi siya tumulong sa pag-aresto. Sa halip, sinubukan niyang lapitan si Rafi. Parang gusto niyang pahintuin ang pagkakaposas. Lieutenant, sigaw ni Berto. Hindi pa sure yan. Baka setup yan ni Alcantara. Pero huli na. Si Maris, nasa malayo. Nakuha ang eksena. Hindi sensational angle, kundi malinaw na sequence. May lalaking naglagay ng package sa hatch, tapos numating ang pulis. May oras, may muka, may pattern. At sa pinakadulo ng pantalan, habang nakikipagbuno ang mga tao, may dumating na isa pang sasakyan, isang black SUV na walang plaka. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakasuit kahit gabi. Hindi siya sumisigaw, pero ang aura niya parang utos. Pagkakita ni Damon, kumunot ang noo niya. Kilala niya ang lalaking iyon, isa sa mga fixer ng Velasco Holdings. Sir, bulong ni Miko, backup nila. Hindi, sagot ni Damon, tumitig. Hindi backup, witness suppression. At sa sandaling iyon, isang putok ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa pulis,
kundi mula sa dilim sa gilid ng containers. Napaigtad ang lahat. Hindi tinamaan si Damon, pero may tumama sa poste sa tabi niya. Sumabog ang semento. Si Nards agad humarang. Hinila si Damon palayo. Sniper! Sigaw ni Mira. Take cover! Ang entrapment na dapat malinis naging madugo. Dahil ang kalaban nung nahuli sa maliit, handa nang pumatay sa malaki. At sa gitna ng putukan at sigawan, iisa ang malinaw kay Damon. Tama ang hinala. Hindi nila siya sisirain lang sa papel. Sisiguraduhin nilang may mamatay para matigil ang katotohanan. Matagal na hindi nakarinig si Damon ng putok na ganong kalapit. Hindi ito tulad ng mga balita sa TV, yung may distansya at may pundidong tunog. Ito'y putok na parang pumunit ng hangin sa tabi ng tainga mo. Putok na may kasamang alikabok sa muka at biglang lamig sa sikmura. Nang sumabog ang simento sa poste, hindi na nag-isip si Damon. Instinct lang ang gumalaw. Yumuo, umatras at sundan ang tamay ni Nards na parang hila ng buhay. Sa likod, sigaw ni Nards, hinaharangan si Damon gamit ang sariling katawan. Sa gilid nakita ni Mira ang direksyon ng putok, sa may containers kung saan may aninong mabilis umatras. Sa radyo, sumigaw siya, Unit 3, flank right, huwag niyong hayaan makalabas sa warehouse lane. Nagkakandara pa ang mga tao sa pantalan. Yung mga tauhan ni Nards, kahit hindi pulis, alam ang basic cover. Si Miko nanginginig pero kumikilos. Hinila si Tess palayo sa open area habang si Maris Jugo nakadapa sa lupa. Hawak pa rin ang kamera. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil alam niyang kung mawala ang footage, mawawala rin ang katotohanan. Maris, sigaw ni Tess, bitawan mo na yan. Hindi, sagot ni Maris. Nangingilid ang luha pero matigas ang boses. Ito ang patunay. Sa kabilang dulo, si Rafi Montalban. Nakaposas na patuloy ang pagmumura. Mga ulul, setup to. Hindi nyo kilalang binabangga nyo. Sumingit si Sergeant Berto, kumikilos na parang gusto talagang mapalaya si Rafi. Lieutenant, kailangan natin siyang ilipat agad, delikado. Delikado dahil may taong nagpapaputok para iligtas siya. Putol ni Mira, nanlilisik ang mata. At kung kasama ka sa plano, Sergeant Almacen, ngayon pa lang. Hindi na natapos ang salita ni Mira dahil may isa pang putok. Mas malayo, pero sapat para magpa-echo sa container walls. Sa pagkaparanta, napayuko si Berto, pero halatang hindi takot ang una niyang iniisip, kundi kung paano makakalusot. Damon, sigaw ni Miko mula sa likod ng van. May black SUV. Kumilos sila. Tumingin si Damon sa direksyon ng SUV na dumating kanina. Bumukas ang pinto at ang lalaki nakasuit, fixer ng Velasco, may hawak na phone, mabilis na naguutos. Hindi siya ang sniper, siya ang nagbibigay ng timing. Hindi to basta rescue, bulong ni Damon humihingal. Extraction to, gusto nilang kunin si Rafi. Then we don't let them, sagot ni Nards. Sabay senyas sa dalawang tauhan niya na kumapit sa gilid ng van, handang sumugod kung kailangan. Si Mira, mabilis magdesisyon. Move Rafi to armored unit. Now! Habang inililipat si Rafi sa mas secure na sasakyan, may isang pulis na biglang sumigaw. Lieutenant, may nahuli kaming tao sa gilid ng containers. Dinala nila ang isang lalaking nakasuot ng dark jacket. Pawisan, galit ang mata. Hindi siya mukhang ordinaryong mangingisda. Sa balikat niya, may strap ng rifle bag at sa bulsa may radyo. Sniper. Tinanggal ni Mira ang cap ng lalaki at nang makita ni Damon ang mukha, hindi niya kilala ang pangalan. Pero kilala niya ang uri. Yung tipo ng taong binabayaran para pumatay tapos uuwi na parang walang nangyari. Sino nag-utos? Tanong ni Mira, matalim. Tumawa ang lalaki, puno ng laway. Hindi niyo mahahawakan ang nag-utos. Dumiling ang boses ni Damon. Pero mahahawakan mo ang kasinungalingan nila. Tumitik si Mira kay Damon. Parang humihingi ng pasensya dahil alam niyang mula dito, lalala ang lahat. We have him. We have Rafi. We have footage. Enough to open a bigger case. Hindi pa, sabi ni Damon, mababa. May mas malaki. Si Gideon. Mira umiling ng bahagya. Hindi natin siya basta mapipilit ngayong gabi. Hindi ko sinasabing ngayong gabi, sagot ni Damon. Sinasabing ngayon nagsisimula ang pagbagsak niya. Kinabukasan,
parang bagyong hindi ulan ang dala, kundi papel at footage sumabog sa balita ang nangyari sa pantalan. Hindi tabloid ang unang naglabas, kundi si Maris Hugo, isang mahabang investigative segment na hindi sumisigaw, pero tumatama. Ipinakita niya ang sequence, ang paglagaw ng package sa hatch, ang pagdating ng pulis, ang pag-aresto kay Rafi, ang pagsulpot ng black SUV, at ang putok na tumama sa poste. Hindi opinyon, record. Kasunod nun, hindi na nakaporma si Sergeant Berto. Dahil sa chain of custody logs na pinilit ni Celia at sa footage na malinaw na nagpapakita kung paano siya palaging sumusubo kumarang. Isinailalim siya sa internal investigation. Si Mira mismo ang nagsubmit ng complaint laban sa kanya. Isang bagay na hindi madaling gawin sa sistema. Pero ginawa niya dahil alam niyang kung mananahinik siya, magiging bahagi siya ng kabulukan. At si Ruel Abad, ang taong muntik na maging susi ng kalaban, hindi itinapon ni Damon. Sa halip, tinulungan niya itong ilagay sa witness protection path kasama ang pamilya nito. Hindi lahat ng natatakot ay masama. Minsan, kailangan lang nilang may maglakas loob na magsabing, tama na. Sa mga sumunod na buwan, lumawak ang kaso. Hindi na lang ito bilyonaryo versus sindikato. Naging usapin ito ng port operations, extortion, planted evidence, at network na matagal nang nakaugat sa baybayin. Ang lumang accident report na dinala ni Engineer Pia, naging bahagi ng mas malaking investigasyon. Hindi agad nakulong ang mga Velasco sa unang hakbang. Pero nagsimula ang pagbukas ng mga file na matagal nilang sinarado. Samantala, si Damon, kahit nabugbog ang pangalan sa unang mga araw, unti-unting nakabawi. Hindi dahil nagpapreskon siya ng maganda, kundi dahil ginawa niya ang pangako na binitiwan niya sa warehouse. Hindi na charity lang. Sistema. Itinayo niya ang unang pilot shelter sa tabi ng lumang warehouse. Tinawag nilang Bantay Baybay Center. May small dorm, may counseling room, may basic classroom. Si Alma ang naging program lead. Si Father Olan ang nagdala ng mga volunteers. Si Yana ang nagluto araw-araw, hindi pang event, kundi pang araw-araw na buhay. Si Tess, kay PR head pa rin, natutong gawing totoo ang narrative sa pamamagitan ng paggawa, hindi salita. At si Kian, ang batang sumigaw sa gilid ng dagat, hindi na bumalik sa likod ng fish market. Noong una, tahimik siya sa center. Laging nakatingin sa bintana. Laging nagigising kapag may motor sa labas. Pero dahan-dahan, sa bawat araw na hindi siya hinahabol, unti-unting bumalik ang bata sa kanya. Isang hapon, nadatnan ni Damon si Kian sa maliit na classroom. Nagpa-practice magsulat. Hawak ang lapis, nanginginig pa rin ang kamay, pero pinipilit. Sir Damon, sabi ni Kian mahina, pwede po ba matuto akong magbasa ng maayos? Umupo si Damon sa tabi niya. Oo, para, dagdag ni Kian, kapag may papel na tulad nung sa sobre, hindi ko na kailangan umasa sa narinig ko lang. Mabasa ko na. Napangiti si Damon, hindi yung ngiti ng press release, kundi yung ngiti ng taong may bigat na naaalis kahit konti. Gagawin natin yan. Sa mga sumunod na taon, lumawak ang Bantay Baybay. Naging partnership sa mga mangingisda, co-op jobs para hindi sila mapilit ng sindikato. Naging scholarship program para sa mga batang kalye. At sa loob ng Alcantara Maritime Ventures, nagkaroon ng mas mahigpit na transparency. Hindi dahil takot sa audit, kundi dahil ayaw na niyang magkaroon ng butas na pwedeng pasukan ng kasamaan. Isang araw, bumalik si Engineer Pia. Dala ang balitang hindi pa rin tapos ang laban, pero may progreso. May mga nasuspend sa port office, sabi niya. May mga nag-plead, unti-unti nang nabubuwag. Tama, sagot ni Damon. Unti-unti, hindi biglaan, pero tuloy-tuloy. Sa gilid ng dagat, isang umaga, bumalik si Damon sa San Isidro Cove. Hindi para sumakay sa yate, kundi para tumingin sa alon. Kasama niya si Kian, mas matangkad na ngayon. May bag sa likod, may notebook sa kamay. Sir, sabi ni Kian, tumingin sa tubig. Akala ko po noon, kapag sumigaw ako, mamamatay ako. Totoo, sagot ni Damon. Pwedeng nangyari yun. Pero, mumiti si Kian, marahan. Hindi po, kasi
may naniwala. Tumango si Damon. Sa malayo, naroon ang luserna. Nakadok pa rin, pero hindi na ito simbolo ng yabang. Simbolo na lang ito ng isang bagay. Kahit gaano kalakas ang alon ng kasinungalingan, kapag may isang batang nagsabi ng totoo at may isang taong handang tumayo, may baybayin pang pwedeng linisin.